Dapat ay maibalik na sa National Food Authority o NFA ang kapangyarihan nito sa pag-aangkat sa bigas. Ito ang mungkahi ni Agri-Nurture Incorporated President and CEO Antonio Tiu. Bukod pa rito, dapat anyang i-review ang Rice Tarification Law kung naisolusyonan ng Pilipinas ang problema nito sa presyo at supply ng bigas. Ilan daw kasi sa mga probisyon ng batas ay hindi mapapakinabangan ng bansa. Paliwanag ni Tiu, hindi raw dapat bawalan ng NFA sa pag-i-import ng bigas dahil ito dapat ang ahensyang responsable sa food security, partikular na sa pag-maintain ng inventaryo ng bigas. Kaya ang responsibilidad anya ng pagbibigay ng sapat na supply ng bigas sa lokal na merkado ay naiiwan sa mga pribadong sektor na siyang kikilos lamang anya kung mayroong siguradong kita. Palagay ko, isang malaking pagkakamali na binawalan ng NFA na mag-import dahil ang private sector katulad natin, halimbawa, papasok tayo sa isang negosyo, ang habol natin, dapat may kita. Yes. Pero may mga pagkakataon na katulad ngayon na kinakailangan na magkaroon ng supply kahit na lugi. So sino ang gagawa niyan? Natural, dapat gobyerno. Pinigilan mo si NFA na gawin yung dapat niyang mandato. Wala nang pwedeng gumawa. Kaya tayo nagkaroon ng artificial na shortage. Dagdag pa ni Tiu, hindi raw dapat ikahon ang kapangyarihan ng NFA sa pagbili lamang ng local rice dahil sa seasonality problems o yung issue sa panahon ng pagpoproduce ng bigas kada taon. At ang problemang ito anya ay mabibigyan lamang ng short-term solution sa pamamagitan ng pag-aangkat ng bigas. Bukod pa rito, ang pagiging rice self-sufficient ng Pilipinas ay aabot pa ng ilang taon o dekada bago ito makamit. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.